Usawan, delikado raw sa kalusugan. Anong mapanganib na sangkap ang nasa paborito nating patis at bagong? Samahan nyo kami sa Navotas Fishport. Sa loob daw ng compound ng Navotas City Fishport, may malansang sikreto. Gwardyado, pero walang kahit anong karatulang makikita sa gate nito para malaman kung ano ang kanilang binabantayan. Kasi wala man lang siyang palatandaan, ni signage, wala, plain lang. Ngayon, pag pumatok ka sa gate, tsaka mo lang makikita yung gwardya na nagbubukas sa'yo. Pero ang pinapapasok nila doon, yung mga kakilala lang. Ano-ano nga bang misteryo ang nasa likod ng gate na yan, ha? Para mas mamoy namin kung gaano kalansa ang hokus-pokus na nangyayari sa likod ng gwardyadong tarangkahan, inusisa namin kung anong pinagkakabalaan sa loob nito. Hindi na makalakihan yung gate niya, pero pagpasok mo sa loob, maluwang. Magkasya yung mga, siguro na mga 10 truck magkasya dun sa loob. Ang bumungad kaagad sa'yo, yung maraming drum na nakapile. Mayroong may laman, mayroon ding walang laman. Ngayon, doon po sa parking lot nila, doon lang din po nila pinaprocess yung paggawa nila ng pag-uong. Doon umorder po ako sa isang trabahador. Yun daw po yung po ang pangalan. Yun daw po yung pang-export nila na bagoong saka patis. Yung pang-local po nila ay ash po ang pangalan. Bagoong at patis na export quality baka mo. Kayo na yan. Paano ba ginagawa yan, Aber? Ang proseso, yung isda nakalagay lang sa simento, sa parking lot. Kukuha sila ng asin, binubusan nila ng asin, sabay hinahalo nila sa pala na pang simento na may kalawang pa. Ay sus, pala! Nako kuya, pagkain ng tao ang inahalo ninyo, hindi simento. Ang paliwanag niya sa akin, yung asin daw po ay pang third class na asin yun. Hindi yung katulad sa asin na ginagamit natin, nabibili natin sa palengke para itimpla sa ulam. Ginamit lang nila para sa paggawa ng bagoong. Ang kulay po niya ay brown na po. Ano raw? Gamit nila ay asin na Class C na dahil madumi, hindi na pwedeng ibenta? Eh bakit sabi ninyo export quality? Yung pang-local po nila, ang parting yung isda na ginawa nilang pang-local, yun po yung mga ulo at saka yun po yung may halo na puffer fish. Pero po yung pang-export po nila, yun po yung galunggong at saka tamban. Ganon, nangyari na. Sa patuloy pang patrolyo ng kamera ng investigador, kadukyutan ng paligid ang bumalandra. Nako, pati mga lalagyan na drum ng gigitata sa kadugyutan. Ano ba yan? Yung mga ulo ng isda na hindi pa nila nabuhusan ng asin, may amoy na siya, saka parang may mga uod na siyang maliliit na gumagapang-gapang din sa ulo ng isda. Ang mga itinuturong trabahador naman nila abalang-abala sa paghahalo ng semento, mga isda. Naku mga kuya, kalawang ba ang sikretong sangkap ng patis at bagong na ginagawa ninyo, ha? Pero may napansin ang asset na mas nakakabahala. Tapos yung isda, yung iba nilang nakalapag na isda doon, may mga puffer fish or butete akong nakikita. Naku, naloko na! May puffer fish o butete na nakikisawsaw sa kanilang ginagawang patis at bagong. Matatandaan noong ika-5 lang ng Agosto, nagbabala ang investigador sa pagkain ng puffer fish o butete dahil sa taglan nitong lason. Wala kasi hong pangontra sa lason o antidote. Naglabas ang BIFAR ng memoranda na ipinagbabawal yung pagkain, pagbenta, pagbili ng mga botete. Ngayon, tinatanong ko yung boy nila kung ano yon. Ang paliwanag ng boy, butete daw yon. Ngayon sabi ko, hindi ba nakakalason to? Ang sagot po sa akin, hindi daw po nakakalason pag may halo na ibang isda at maraming asin. Anak ng butete, ang titigas naman ng ulo ninyo. Ayon sa isang eksperto, kumpirmado, puffer fish o butete ang nakuna ng aming kamera. Dagdag pa niya, kahit dumaan pa ito sa proseso para maging bagoong o patis, maaari pa rin itong makalason sa mga mamimili. Ang kukulit naman kasi, Posibleng nandun pa rin yung lason sapagkat yung
Yung tetrodotoxin, ito ay isang uri ng lason na makikita sa botete. Yung toxin na yon ay stable siya sa mababang pH. So, kung lalagyan din ng asin, nasa mababang pH siya. So, posibleng mag-i-stay yung toxin doon. Kaya ba gwardyado at walang karatula ang misteryosong pagawaan? Dahil sa tinatagong kadugyutan at paghalo ng sangkap na matagal nang ipinagbabawal. Naku naman! Ang isang ito ganatong-ganato sa trabaho. Kaya hanggang sa ibabaw ng mga banyera ng isda, nakatungtong pa si kuya. Ew! Yung mga trabahador po nila, nasa 6 po katao. Habang ginagawa nila po yung proseso ng paggawa nila ng bagoong at saka patis, yung iba nakahubad. Meron ding naninigarilyo lang habang ginagawa at meron din pong naliligo lang sa gilid ng pagawaan. Maya-maya lang isinalin sa mga dramang isda para dumaan sa prosesong pagbuburo. Ang nababiyahe po nila araw-araw po, bawat isang truck, minimum po 50 drums pataas. Minsan po, nabanggit sa akin, 80 drums daw po yung binabiyahe nila pag maraming isda na baba galing sa loob ng fish port. Sinundan ng investigador ang delivery van na pinaniniwalaang naglalaman ng mga ibinurong isda mula sa pagawaan sa lungsod ng Navotas. Matapos ang mahigit 4 na oras na biyahe, narating ng barangay Nagilian sa bayan ng Binmaley, lalawigan ng Pangasinan. Nung kinaumagahan po, bumalik kami. Makita na nagbukas po ng gate yung isang tauhan ng bodega. Nakita po namin yung truck na sinunda namin na nandoon mismo sa loob ng bodega. Sa tapat ng bahay, isang tindahan ang nakita ng investigador. Dito, may ibinebentang bagoong na pinaniniwalaan namang galing sa factory nito sa lungsod ng Navotas. Naloko na! Isdang botete na nakakalaso ng laman, dinadala pa pala kung saan-saan. Naku po, dapat na talaga matigil yan. Sa isang compound sa loob ng Navotas Fish Port, hindi maitago ang kadugyutan sa pagpoproseso ng bagong isda. Mula sa paghahalo gamit ang kinakalawang na pala, nanggigitatang sahig na mistulang malaking haluan ng asin at isda. At paghahalo ng may lasong puffer fish o butete sa gagawing bagoong. Hindi namin nasikmura ang maaaring maging panganib nito sa publiko. Kaya bago pa maging bilasa ang reklamo, inilapit namin ito sa Sanitation at Business Permit Office ng lungsod ng Navotas. Pagkakuha nila ng isda, lalagyan nila ng asin, lalagyan nila sa container, tapos tatakbo nila. Ang mga operatiba nalansahan din sa kanilang nakita. Kaya hatol ng mga kinaukulan, puntahan na at nang mahusgahan. Naabutan namin na sarado ang gate ng nasabing pagawaan. Matapos ang ilang minutong paghihintay, nagbukas ang misteryosong compound. Sa laki ng lugar, kanya-kanyang puntahan ng mga operatiba. Tumambad sa amin ang mga istang nasa banyera. Mukhang ready to mix na ang mga ito Napatigil sa kanilang ginagawa ang ilang trabahador. Samantala, ang mga operatiba nagduda sa asin na nakita. Kasi pagka may contaminants, pwedeng E. coli, no? E. coli are bacteria coming from human feces, no? So, hindi din natin alam kung saan nila binili, saan na-process, saan nanggaling. Pero alam ko kasi, usually, the end product, kung talagang is ang asin, puti siya or pearly white. Ang mga drum na lalagyan ng mga isda sa ilalim ng init ng araw nakabalandra. Pero meron din namang nasa tabi at may takip pa.
Pero nang silipin ang loob dito, may nagpepiestang mga uod. Kadiri naman oh. Ang mga pala na gamit panghalo, aba, ito at may kalawang. Ang saig mismo ng pagawaan, tila may bakas na dito ginagawa ang paghahalo. Nang tanungin kung sa sahig sila naghahalo, Hinahalo yan. Hindi namin nilalapag sa simento yan bago haluin. Hindi naman kami ganun ka, balawara, di ba? naku kuya, ilang araw din kaming nagmanmano. Kung pagkahalo naman ng pufferfish o butete ang tatanungin, Yung butiti po, ma'am, tinatapon namin yun. Sa lahat naman ng presyo ng mga tao, hindi naman kumakain ng butiti, tinatapon. huwag ka na magdinay kuya, hindi nagsisinungaling ang aming kamera. Kung inaakalang butete lang ang guest sa pagawaang ito, aba, ito pa at may mga manok pa. Sa dami ng paglabag na nakita, hindi na nakatiis pa ang mga operatiba. Hindi pa masasabi yung ganyan system. Men, pag hindi kami nakapas sa, Hindi kayo mabibigyan ng permit. Hindi kayo pwede magganyan dito sa Lakota. Para bigyan ng sanitation order, hinanap ng mga operatiba ang may-ari ng pagawaan. Ayon sa mga manggagawa, magkakaiba raw sila ng amo. Nasaan pa yung may-ari nito? no-comment na ma'am, inaantok na ako eh. Pero wala po dito? Wala po, wala po. Nasaan po? Sa, hindi niyo katanong yung bata nila. Nasaan, sir? Sino ba dyan? Tatlo kami mayan po yan. Ah, isa po kayo sa may-ari. Anong brand ng bagong ni sir? DJ. Magkakaiba rin daw sila ng sinusuplayan. Pag sinusuplayan, iba-iba yan. Iba-iba, maraming dyan, buyer. Kung brand o tatak naman ng bagong ang pag-uusapan, tikod ang bibig ng mga manggagawa. Anong brand ng bagoong na sinusuplayan ninyo ng ganyan? No-comment na. Ngunit ayon sa isa sa mga namamahala sa pagawaan, malinis naman daw ang kanilang paggawa. Pero alam niyo, sir, kung paano pinoproseso yung bagoong? Oo, alam namin. Ay, yung video po, malinis. Nang hanapin namin ang permit ng pagawaan, wala silang naipakita. Kaya ang mga operatiba, nag-iwan ng mga dokumentong naglalaman ng kanilang mga paglabag. Kasabay nito ang pagrirekomenda na ito ay isara na. Una, walang permit. Pag ganong walang permit na inisyo ang city government, specifically our office, meron tayong 2004-10 ordinance na umiiral. Outright po, we will close the establishment concerned. Masakit daw sa ulo ang mga nakitang paglabag. Unang-una wala silang sanitation permit. Pangalawa yung structure ng area na floor area, yung vermin control, yung wala silang health certificate. So mostly it's a food establishment na sa Chapter 3 ng Sanitation Code under Presidential Decree 568. Yun yung mga na-violate nila. Hindi raw kasi biro ang kadugyutan sa pagawaan. Siyempre sa floor, knowing na madumi talaga yung sahig, no? So pwedeng mahalo dun yung dumi ng tao. Pwede din maraming mga microbes, staphylococcus is everywhere, no? Na pwedeng maging contaminants doon. So yun yung harm din natin. Siyempre yung mga dust, no? Na nandun sa paligid, sa floor. Dahil dito, matagal-tagal daw ang gugugulin bago sila makapagpatayo ng maayos na pagawaan. With regards to this kasi highly regulated business ito, which means may mga environmental concerns tayo. So matatagalan sila dyan. We need to see the facility first, na ayos yung food processing facility nila at sinang-ayunan din ng sanidad, also with the BFP, yung fire dito sa Bureau of Fire natin. Samantala, ang nasundan naming delivery truck mula sa Nabotas hanggang Pangasinan. Aming nakausap ang may-ari ng nasabing pagawaan. Ang alam ko dito sa aking kamalit at dito sa aking barangay, malinis po yan. Ang kinukuha ko po doon, yung talagang galing fishport, tapos yun ang ginagawa naming
bagoong. Pero kung mga ganyan po, hindi po namin ginagawa. Kumukuha lang ako ng konti o mga kwad, tapos pinapakain namin sa isda. Ako ay biktima rin po ng ganyan po. Hindi biro na isaalang-alang ang kaligtasan ng mga mamimili. Kaya't sa mga pagawaan na pasaway, asahan ninyo, hindi namin kayo tatantanan.